Simulan po natin ang ating bagong paksa ngayong umagang ito. So ang ating paksa ay makukuha po natin sa Romans chapter 12 verse 2. Basahin natin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Diyos mo magpapala ng kanyang buhay, mabisa at makapangyarihang salita. Ang ating title, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment section, mental fitness. Mahalagang meron tayong sapat, tama, at matinong kaisipan. Sapagkat ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan ito, but be transformed by the renewing of our mind. Upang hindi tayo madala sa bulok na sistema ng takbo ng sanlibutan ito, kailangan po natin meron tayong transformative mindset. So mental fitness, the battlefield of internal cleansing or transformation. Tandaan po nating lahat that transformation always starts on the mind. Mahalagang ating kaisipan. Strong mind, straight mission for God's glory. Transformation always starts in the mind. If the mind is disciplined, the badge, the position, the title, the office will always remain dignified. Kaya mahalaga tayong mga lingkod ng Diyos, lalo na mga lingkod ng ating bayan, ang ating mga kapulisan, o lakat ng namumuno, maging sa sekular, sa corporate. Napaka-importante ng tinatawag po nating mental fitness. Ano kaya mangyayari sa isang simbahan, isang iglesia, isang bansa, o isang korporasyon ng namumuno ay walang tama, maayos, at matuwid na pag-iisip? Kumbaga, may tama ang kanyang kaisipan, napakadelikado. So ano po yung mga sangkap ng tinatawag nating mental fitness? Tatlong bagay, pakisulat niyo po. Number 1, ito yung tinatawag nating mindset management. Number 2, emotional management. And number 3, motive management. Kung nais natin ang tinatawag nating mental fitness, maayos, malusog, tama, matuwid, na kaisipan, dapat marunong tayong mag-manage ng ating mindset, ng ating emotion, and even our motive. Internal cleansing or transformation is not just about removing scalawags, enforcing discipline, or implementing new policies. But transformation or internal cleansing is about fixing the battlefield inside our mind. Mahalagang itinatama at inaayos po natin ang ating kaisipan. Because before corruption become an action, it becomes a thought. Before abuse of authority becomes a scandal, it is first a mindset. Real war is not on the outside. It's always inside our mind. In other words, if the mind is corrupt, the system will collapse. If the mind is clean, we will all become honorable again. Kaya mahalaga, meron tayong tinatawag na transformed mindset o yung tinatawag nating healthy mental fitness. So ngayong umagang ito, talakayin po natin the 3 mental fitness discipline for our transformation o sa kapulisan po natin tinatawag nating internal cleansing. O handa na po tayo? Pakisulat nga po natin sa ating comment section. I am blessed to be a channel of God's blessing. First principle ng tinatawag nating mental fitness, mindset
management. Anong ibig sabihin ng mindset management? Sabi ng 2 Corinthians 10:5, take every thought captive to make it obedient to Christ. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa ating kaisipan, yung ating bawat kaisipan ay isuko po natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin ng mindset management is to guard our thoughts. Bantayan po natin ang lakat ng ating mga kaisipan at iniisip because mental discipline protects moral direction. Mahalaga na binabantayan po natin, minamanage po natin yung tinatawag nating mindset or our thoughts. Not every thought deserves permission. Hindi lahat ng ibabato sa atin yan ng Diablo. Hindi lahat ng ibabato sa atin ng mundo. Hindi lahat ng napapanood po natin sa ating pong mga sa Netflix or anuman po yan, internet, social media, ay tatanggapin po natin. Kaya ang ibig sabihin ng mindset management, guard our thoughts. Hindi lahat tatanggapin natin pumasok sa ating kaisipin yan. Filter the temptation. Because temptation always starts in the mind. Magugulat ka na lamang. Nakasakay ka lang naman sa taxi, nakasakay ka lang sa angkas, or nagmamaneho ka lang sa EDSA, biglang may makikita ka napakalaking billboard at magbabato na kagad ang demonyo ng malalaswang kaisipan. So pag sinabi natin mindset management, filter the temptation. Because temptation always starts in the mind. O maaaring nanonood ka lamang ng social media, nasa internet ka na, nasa Facebook ka lang, biglang may mga nagpa-pop up. Filter the temptation. Huwag nating tatanggapin, huwag nating i-accept ang lakat ng tukso na binabato sa atin ng mundo. Pangalawa, focus on integrity. Whatever is true, whatever is noble, whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about these things. Kumbaga, lahat ng basura, ipilter natin. At mag-focus lang tayo sa lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos. Mental fitness requires healthy mental nutrition. Kaya kung nais natin magkaroon ng malusog na kaisipan, ipilter natin lahat ng basura. At mag-focus lamang tayo sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. A corrupted mindset always produces a compromised mindset. Kapag pinasok ng basura, pinasok ng negatibo, pinasok po ng mga hindi magaganda ang ating kaisipan, ang resulta niyan ay corrupted mindset and corrupted lifestyle. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin ay nagsimula lamang sa ating kaisipan. Halimbawa, bigyan natin ng application. Kapag tayo nag-iisip, wag tayong mag-iisip ng ganito. Pwede na yan. Maliit lang naman yan. Kahit napakaliit or practice ito ng maraming tao, kung alam nating hindi tama, kung alam nating illegal, kung alam nating masama, at kung alam nating kasalanan, hindi natin dapat isipin, tanggapin sa ating kasipan, pwede na yan. Maliit lang yan. That is the beginning of corruption. Kaya pag sinabi nating mental fitness, we reject every wrong thoughts before they become a wrong action. Again, rejecting every wrong thoughts before they become a wrong action. Kung marumi ang mindset, siguradong marumi din ang magiging bunga ng ating paglilingkod at ng ating pamumuhay. Tama o may tama? So point number 1, mindset management. Huwag tanggapin ang lakat ng basura, negatibo, pangit, masama, kasalanan na sinisiksik at binabato ng demonyo
sa ating kaisipan. Filter every temptation and focus on integrity. Number 2, emotional mindset. Anong ibig sabihin ng emotional mindset? Ang sabi ng Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior. One with self-control than one who take a city. Mas mabuti at mas mainam ang pasensyosong tao kaysa sa isang mandirigma. At mas mainam ang taong may control sa sarili kaysa sa isang mananakop. Emotional management, it means governing our emotion. Anong ibig sabihin ng governing our emotion? Emotional control preserves professional conduct. Alam niyo, totoo, marami sa atin ang bumabagsak. Hindi dahil matitindi ang problema, kundi problema natin, mahina tayo sa ating emosyon. Many, lalo na sa PNP, many police problems today are not because, it is not because of lack of training. Ang dami pong training ng police. Halos araw-araw ata hindi naubusan ng training yan. So many police officers, they fail, they fall, not because of lack of training, but because of lack of emotional control. And I believe tayong mga lingkod ng Diyos, marami sa atin ay bumabagsak, hindi dahil kulang tayo sa kaalaman. Marami tayong mga government official bumabagsak, hindi dahil mahina ang kaalaman. Ang totoo, kaya tayo bumabagsak, mahina yung ating emotional control. Lack of emotional control. Take note, let us control our temper. Authority must never be controlled by anger. Ang una natin kukontrol sa ating emotion, yung galit. Dahil kapag tayo pa'y pinangunahan ng galit, lakat ng ating paglilingkod apektado. At ang posisyon, ang kapangyarihan, ang title, ang opisina na binibigay sa atin ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga lingkod ng bayan, bilang nasa opisina, it is not for control. It is not for power. It is always for service. Ano mangyayari sa isang samahan nang namumuno laging galit? Hindi niya ma-manage yung kanyang emotion. Tataas po ang problema, tataas ang reklamo, tataas po ang hidwaan at alitan. Bakit laging may galit? So emotional management means control our temper. Pangalawa, emotional management control our ego. Sometimes we fall not because of our crime, not because of our sin. We fall because of our ego. Maraming bumabagsak, hindi dahil napakasama ng kanyang ginagawa. Maraming bumabagsak, hindi dahil napakamali ng kanyang ginagawa. Kaya tayo bumabagsak kasi sobrang taas ng ego natin at sobrang taas ng yabang natin. Kaya minsan kapag tayo po ay nagkakaroon ng encounter, anong sasabihin natin? Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung sino ako? Yun yung ego. Yun yung yabang. At yun ang kailangan natin i-manage at i-control. Mental fitness, number 2 principle, emotional management. Let us control our temper. Hindi pwedeng laging galit. Let us control our ego. Hindi pwedeng mayabang. Gaano man kataas ang ating narating. Gaano man kadami ang ating mga accomplishment. Gaano man karami ang ating mga recognition. Hindi yan sapat na dahilan at puwang para maging mayabang po tayo. Anong application natin dyan? Let us master our anger. Hindi lakat ng galit ay kailangang sagutin natin ng galit din. Pangalawa, manage our ego and our stress. Kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pero hindi dahilan para tayo maging mayabang. Tandaan niyo po sinabi ni Job, the Lord giveth, the Lord takes it away. Blessed be the name of the Lord thy God.
Ang lakat ng meron tayo ay bigay lamang ng Diyos. Hindi tayo nagmamay-ari, steward lang tayo, manager lang tayo at anytime, any moment, pwedeng kunin ng Diyos yan. So magkaroon tayo ng emotional management. Master our anger, huwag tayong basta-basta magagalit. And master our stress and ego, huwag tayong maging mayabang. Emotional mindset destroys our credibility. Kapag hindi natin kayang kontrolin yung galit at hindi natin kayang kontrolin yung yabag, yan ang sisira at magpapabagsak ng ating kredibilidad o tiwala ng tao. Kahit anong dami nating alam sa salita ng Diyos, kahit napaka-anointed, napaka-gifted, napaka-talented, talagang all around ka na lahat, alam mo na yan. Hindi yan sapat na dahilan para tayo magyabang. Diyan lang mayayabang, binabagsak ng Diyos. Real, genuine leadership are not defined by power. They are defined by humility. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay sinusukat. Hindi sa kanyang title, hindi sa kanyang posisyon, hindi sa kanyang ranggo, hindi sa kanyang opisina, hindi sa kapangyarihang dinadala niya. Ang sukatan ng tunay na lingkod ng Diyos ay ang kanyang paglakad ng may pagpapakumbaba. Tama o may tama. So second principle, mental fitness, emotional management. Control your anger, control your ego. The third and final, dito po tayo magtatapos, motive management. Sabi ng Proverbs 16:2, all a person's way seems pure to them, but motives are weighed by the Lord. Sa paningin at pananaw ng tao, lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Pero ang sinusukat ng Diyos, yung motibo. So mental fitness number 3, hindi lang ito mindset management. Hindi lang ito emotional management. Motive management. We need to govern and control our motive. Let us check our hearts behind our badge. Let us check our hearts behind our title and position. From badge, power, to pure purpose. Kailangan anumang kapangyarihan meron ka. Anumang posisyon meron ka. Anumang title meron ka. Anumang opisinang meron ka o anumang pangalan meron ka. Magkaroon tayo ng pure purpose. Many people fall not because of lack of knowledge, but many people fall because of wrong motives. Maraming taong bumabagsak, nasisira, nabibigo, at napapahamak, hindi dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya sila bumabagsak, nasisira, mali kasi motibo. Tulad natin ngayon, nangangaral ako ngayon. Ano ba motibo ko? Baka kuha ng maraming followers, likers. Bakit pa tayo nanonood? Bakit ba tayo naglilingkod sa ating bayan? Bakit ba natin ginagawa ang isang bagay? Dapat gusto natin ma-promote, ma-increase. Anong motibo natin sa lakat ng gusto po natin? Kaya ang mental fitness, number 3, is managing our motive. Maraming masisira, maraming babagsak, maraming mapapahamak, not because of the lack of knowledge. Matatalino lahat ang tao, lalo sa social media rin. Because of wrong motive. Power must serve, not dominate. Kung nabigyan ka man ng kapangyarihan, kung nabigyan ka man ng posisyon, kung nabigyan ka man ng title, opisina, o anumang bagay meron ka, wag natin gamitin yun para mag-dominate ng mga taong nasa ilalim natin.
Gamitin natin yan para maglingkod sa kanila. Power corrupts the mind. Kaya kapag mali ang motibo natin, nakakatakot. Pero pastor ka, mali ang motibo mo. Lingkod ka ng Diyos, mali ang motibo mo. Isa kang manggagawa, mali motibo mo. Isa kang lingkod ng bayan, mali ang motibo natin. Itong dahilan kung bakit bumabagsak ang bansa natin. Hindi dahil kulang sa kalaman ng ating pamunuan. Ang problema talaga, mali motibo, tumatakbo ng iba't ibang posisyon sa ating bayan, pero mali ang motibo. Kaya tayo naghihirap ngayon. So, power corrupts the mind. And the budge becomes a weapon instead of responsibility. Nakuha mo na yung title mo, nakuha mo na yung posisyon mo, nakuha mo na yung kapangyarihan mo, ay mali ang motibo. Gagamitin niya ito para sa kanyang pansariling kapakanan, gagamitin niya ito para sa kanyang pagyaman, gagamitin niya ito para lalo pa siyang umangat, hindi para maglingkod sa bayan. Kaya tayo sa ating payo, kapag magpapaawit ka, anong motibo mo? Kapag tutugtog ka, anong motibo mo? Kapag mangangaral ka, anong motibo mo? Kapag magbibigay tayo, anong motibo natin? Isa lang ang tamang motibo. For God's greater glory. To advance and expand His kingdom. To build and establish His church. To bless and empower His people. Tandaan po natin yan. Motive management, power must serve, not dominate. And greed must be destroyed. Huwag nating gamitin anumang posisyon, anumang title, anumang opisina, anumang platform para tayo magpayaman. Tama? O may tama? Application po natin. Transformation or internal cleansing ng PNP always requires, tandaan po natin ito, our title, our position, our badge is not for sale. Kaya tayo nga naglilingkod, meron o wala, thank you Lord. Kung meron, thank you Lord. Kung wala, thank you Lord pa rin. Many careers, take note, many careers in law enforcement were destroyed by one envelope. Marami sa ating pamunuan, lalo na sa gobyerno, sa pamahalaan, nasisira yung kanilang paglilingkod dahil naaabutan lamang ng isang sobre. Nasisilaw na, nababayaran na. At yan yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakakarinig tayo, nakatanggap ng sobre, nakatanggap ng mali-maleta, nakatanggap ng kung ano-ano, nasisira tuloy ang kanilang paglilingkod. Hindi ka babagsak dahil malaki ang iyong korupsyon. Babagsak ka dahil sa maliit na compromise. Nagsimula lang yan sa maliit na envelope hanggang hindi ka na kontento. So corruption doesn't start in the packet, but corruption starts in the motive. So tandaan po natin. So sa ating pagwawakas, sa ating summary, take note, mental fitness always start not on the outside, but on the inside. Mindset management, think right. Emotional management, stay calm. And motive management, do what is right. Ulitin natin. Mental fitness, number 1. Mindset management, think right. Emotional management, stay calm. And motive management, do what is right. If we manage our mind, we manage our emotions, and we manage our motive, we will protect our mission, our title, and even our reputation. Kasi meron tayong mental fitness. So sa ating challenge, sa lahat po ng mga nanood na kikinig, anong hamon sa atin ngayon? So before we enforce anything, examine ourselves first.
Bago tayo magpatupad ng anumang bagay, checkin muna natin ito. Ask ourselves daily, am I thinking right? Tama ba pag-iisip natin o puro basura iniisip natin? Am I reacting right? Tama ba ang aking pag-respond? O baka naman negatibo o pansarili lang ang aking pag-respond? And am I doing this for the right reason? Tama ba motibo natin? Because the greatest discipline in leadership is self-discipline. By managing our mindset, managing our emotion, and managing our motive. So in closing, wise up. Ano yung wisdom na tinuturo ng Diyos sa atin ngayon sa ating mental fitness? Take note, mental fitness is the very foundation of moral leadership. Kung nais natin talagang isang maging matino, matuwid, at pakipakinabang na pinuno, kailangan natin ng mental fitness. Because mental fitness is the very foundation of moral leadership. A disciplined mind always produces a disciplined leader. When the mind is strong, pressure cannot break him. Control our mind, calm our emotion, and purify our motives. So mental fitness today will prevent moral failure tomorrow. Ulitin natin, mental fitness today will prevent moral failures tomorrow. Manage our mindset, manage our emotion, and manage our motive. Kapatid, kaibigan, ikaw ba isang lingkod ng Diyos? Ikaw ba isang lingkod ng bayan? Nahihirapan ka ba? Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kahit accepted practices na yan, kahit maliit lang yan, diyan lahat nagsisimula ang problema. Kung nais mong makalaya sa korupsyon, sa greediness, emotional problem, wrong motive, lapit tayo kay Lord. Sabihin mo lang, Panginoong Yesus, patawad po sa mga mali at hindi magagandang kaisipan ng aking buhay. Patawad, Lord, kung hindi ko kayang makontrol ang negatibong kaisipan. Patawad, Lord, kung mahina ang aking emotional control. Patawad, Lord, kung mali ang aking mga motibo. Sa umagang ito, ako po ay nagsisisi. At binubuksan ko puso ko para sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas Diyos ng aking buhay. Maghari ka. At simula sa araw ito, baguhin mo ko. Tulungan mo kong bantayan ang aking kaisipan. Tulungan mo kong maging tama ang aking emosyon. At tulungan mo kong maging tama rin ang aking motibo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong tumugon sa ating panalangin, congratulations. The Bible says, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. But this is not the end. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, kung nais mong patuloy ka makapakinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos, meron tayong prayer house. Meron din tayong house church. Sa prayer house, mananalangin tayo. Sa house church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Once a week lang, 30 minutes. Pwedeng online, on-site, face-to-face, or virtual. Sa ating comment section, ilagay mo lamang ang iyong kumpletong pangalan, address, at contact number. And by God's grace, kukonek kami sa iyo. Again, this is not the end. But this is just the beginning.
So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At naway na pagpala kayo ng ating topic ngayong umaga. Bukas, Thursday, ang last day po ng ating GMB FB Live. Balik bago tayo magbakas, tayo po'y manalangin. Pag-pray po natin ang lahat ng mga kapatirang financially, materially nag-struggle. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy po namin kinikilala at dinideklara that you came to give us life and have it more abundantly. That it is your delight to see your people prospering. Panginoon, dalangin ko po ngayon sa lahat ng aming mga live viewers, sa lahat ng mga inaabot ng programang ito. Lord, kung meron man sa aming financially nag-struggle, nagigipit financially, Lord God. May mga utang, may mga bayarin, may mga gastusin, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Magbukas ka, Panginoong, oportunidad. Lord, I pray and I declare an open heaven and pour out your blessing that there will be no room enough to receive it. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyo. Tulungan mo kaming maging masunurin sa iyo. At tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming Jehovah Jireh, the Lord who provide. Ama, abutin mo sa pangalan po ni Jesus ang mga nangangailangan ngayon. Lord, ang mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng promotion, naghahanap ng increase, Lord, pambayad utang, pambayad matrikula, pambayad ng renta. Father, in the mighty name of Jesus, I pray and I declare, it's done deal. In Jesus' name. Kapatid, tanggapin mo ang iyong pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, receive it right now. Lord, sa lahat ng aming mga kapatiran, from Makati, Montalban, Pampanga, Japan, New Zealand, Lord, sa lahat po ng mga nangangailangan na inaabot mo, Lord, I pray, patunayan mo that you are a miracle-working God, that you are a providing God, that you are a generous God. Lord, patunayan mo na lakat ng nananampalataya sa iyo ngayon ay pagpapalain mo at aabutin mo ang aming pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ng ating programa, sa ating comment section, maglagay ka lang dyan, I am blessed to be a channel of blessing. So sa lahat ng Star Senders, salamat po. Sa lahat ng mga covenant partners sa GMB, salamat po. Sa lahat ng mga mission covenant partners din po natin, salamat po. Patuloy niyo pong ipanalangin ang ating programa. Again, mamaya po ay meron po tayong fellowship sa Team Revivalist Army. Sa bahay po ni Bishop, napakaraming pastor, magsama-sama tayo doon. At siyempre po, mamayang gabi, meron po tayong Preachers Empowerment Training Night. So sa lahat ng mga future pastors po natin, makita-kita tayo sa ating Preachers Training Night. So again, ito po yung kaibigan, ito pong yung lingkod, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, always aspire to inspire before we expire. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. God is too good to do evil, and God is too wise to make mistake. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos, win souls and make disciple. Kapatid, niligtas ka para maging daan ng kaligtasan. Binago ka para maging daan ng pagbabago. Pinagpala ka para maging daan ng pagpapala. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Shalom. Shalom.